kanyaang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas sa kilang ngalan mo, pupurihin ka na buong mundo. Ang Panginoon ay awitan, sa Kanya ang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas sa kilang ngalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, kung lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Ang Panginoon ay awitan, sa Kanya ang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas sa kilang ngalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos sa buhay. Kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Ang Panginoon ay awitan, sa Kanya ang kadakilaan. Kami lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas sa kilang ngalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ng kamay na iwagayway, kung lakas na umawit sa Diyos na buhay. Dakilaan mo, Yahweh, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, kung lakas na umawit sa Diyos na buhay. Dakilaan mo, Yahweh, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, kung lakas na umawit sa Diyos na buhay. Dakilaan mo, Yahweh, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai, to your love and to the wrath, you saved the son of Abraham.
are the King of Kings and the Lord of Lords, the great healer, the great provider. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We praise you. We adore you, God. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri ka, O Diyos, kahanga-hanga ang iyong pangalan. Ang pangalan mo higit sa lahat ng pangalan, O Diyos. Walang ibang pangalan tulad ng sasayo, O Diyos. Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa iyo at magsasabing ikaw ang Diyos. Nagtitiwala kami sa iyong katapatan at sa iyong kabanalan na ikaw ay Diyos na aming masasandigan sa araw-araw. Ang lahat ng aming pangailangan ay pinangako mo sa amin. Kaya dapat ka lang naming sambahin, paglingkuran at pasalamatan. Ama, sa gabing ito'y nandito kami upang laging mag-aral ng iyong mga salita. Dahil nais namin, Panginoon, naganap ka naming makilala. At umaasa kami, Panginoon, sa iyong pagtuturo sa amin sa pamamagitan ng iyong Espiritong Banal. Diyos, dalangin ko pong gamitin mo ang iyong lingkod with all your power, with all your anointing, Lord. Kasama po ang iyong mga awit. At dalangin ko, Panginoon, ang salita mo'y ihasik at ibaon sa aming mga puso. Maghatid ng kagalakan, kasiglahan. Pawiin mo ang bawat kalungkutan sa aming puso. Dahil sa pagpawi mo, Panginoon, sa aming kapatid. Diyos, dalangin po namin na ikaw ay lagi naming maitaas at mapapurihan. Dalangin ko, Panginoon, na lagi namin ikaw'y mapaglingkuran. Umaasa kami, Panginoon, na ikaw ang laging gagabay sa amin at kailanman hindi mo kami iniwan ni pinabayaan. Pagpalain niyo po ang iyong salita at sundan ang tanda at himala at kababalaghan. Ang mga may sakit ay mga sigalingit sa pangalan ni Jesus. At ang aming kahilingan ngayong gabi ito ay tukunin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At Diyos, samot dalangin namin sa iyo na ikaw ang maghari sa amin. Sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ng ating puwing ng malakas sa Diyos sa ating aming puwing ng inyong Diyos, malakas, mainang, mapapuri at parangal sa Diyos. At sabihin natin, good morning, Holy Spirit. Take over in my heart. Take over in this place. Purihin natin ang Diyos. The Gospel is taken from Luke chapter 7. Luke chapter 7 from verse 1 and following verses.
Luke chapter 7. Sabayan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Chapter 7 from verse 1 and following. And it says, when Jesus had finished saying all this, in the hearing of the people, he entered Capernaum. There a centurion servant whom his master valued highly was sick and about to die. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, "This man deserved to have you do this, because he loves our nation and has built our synagogue." So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, "Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That's why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it." When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning to the crowds following him, he said, "I tell you, I have not found such great faith even in Israel." Then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. Purihin natin palakpakan ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! 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 Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Okay, you may be seated now, brothers and sisters. And to all of you, good morning. Good morning, brother. Good morning to everyone. Good morning to everyone. Sabi nga natin, yung iba nagugulat, bakit good morning lagi, ano? Kasi masanay tayo ng always morning. Kasi paggabi, minsan ay tinatamad ang tao, no? Tinatamad yung tao. Ha? At saka sa Diyos talaga, mahalaga lagi morning. Amen. Diba? Laging umaga. Diba? Sabi nga ng awit, diba? Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Diba? Di masarap laging umaga para laging sariwa. Purihin natin ang Diyos. Parang yung inyo pala sa ulo. Okay. Ang ating po, alam niyo ang pakahalaga na mag-aral ng salita ng Diyos, di ba? Sabi nga nung iba ko nakakausap, kaya napapahamak yung iba, kaya nangangawala, dahil nga sa lack of wisdom. No? Sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, "My people are perished, destroyed for their lack of knowledge." Kapag kulang tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos, doon tayo napapahamak. Pero kung tayo po may kaalaman sa salita ng Diyos, kahit na ano pang magtulong-tulong na magpaliwanag sa iyo ng halimbawa may mali o tama man o ano man, mananatili ka pa rin sa iyong pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? So ating pong pag-uusapan ngayon is about the power of the Word, kapangyarihan ng salita ng Diyos through great faith. Kapangyarihan ng salita ng Diyos, through great faith. Kasi mahalaga po yung great faith na sinasabi ng Panginoon. Diba? Alam niyo po ba kung bakit mayroong tinawag ang Panginoong great faith? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng great faith? Kasi pag word lang na faith, very broad, ano? Napakaluwang. Pero pag sinabing great faith, ano yun? First, it is addressed to Jesus Christ, di ba?
sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga, the saving faith is only faith in Jesus. Excuse me. Ang pananampalataya na kapagliligtas ay pananampalatayang naka-address lamang kay Jesus. Amen. Amen po ba? Dahil na kay Kristo lang ang kaligtasan. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng marami. So, una, naka-address kay Kristo, na ibig sabihin nun, you believe in the Lord Jesus Christ. To believe in the Lord, you believe as He is God, He is your Lord, and your personal Savior. Yung po ang pananalig kay Kristo. Ha? Kasi pwede mo sabihin na nananalig ka kay Kristo bilang tao. Wala yung divine. So mahalaga, kasama lahat yun. Next is, you don't only believe, but you have hope with Him. May pag-asa ka sa Kanya. Amen ba? Amen. That you put your hope to the Lord Jesus Christ. Sa Kanya mo iniaasa ang lahat. Di ba? Believing, hoping, tapos trusting. You need to trust in the Lord. Amen. Kasi once na binigay mo yung pag-asa sa Diyos, kailangang asahan mo ang Diyos. Amen. Hindi ang mga credit card. Amen po ba? Pag inasahan mo ang Diyos, God will supply all our needs according to His riches and glory through Christ our Lord Jesus. Ang tanong ko sa inyo, naranasan niyo na ba na matupad ang mga himalang tulad dito? Amen. Naranasan niyo na po na kayo ay paghimalaan ng Diyos. Di ba? Ang daming miracle na nangyari. No? Sa buhay ng tao. Sometimes lang, hindi natin na ibabalik ang karangalan sa Diyos. Kailangan ibalik natin ang papuri sa Diyos. Di ba? Yung mga himala na natanggap natin. Tulad ko, halimbawa, yung aking pagkakasakit doon, ang sakit sa puso, ulcer, diabetes, yung tinatawag na migraine, may miracle na ginawa ang Diyos. At bakit nangyayari ang himala ng Diyos? Bakit nagaganap sa buhay ng tao? Dahil sa inyong dakilang pananalig kay Kristo. It's because of faith in the Lord. Amen po ba? Dahil sa dakilang pananalig natin sa Panginoong Jesucristo. At ito po ang naganap sa gospel natin ngayon. Dito sa Luke chapter 7 from verse 1 to 10. Ito ang nangyari. Ano ang lumapit sa kanya? Isang Roman, anong tawag doon? Isang kapitang Romano, centurion, na alam niyo nakaka-amaze ang kanyang pagiging centurion. Nakaka-amaze. Biruin mo, mayroon siyang malasakit doon sa kanyang servant. Mayroon siyang concern, mayroon siyang pagmamahal doon sa kanyang katulong. Bihira po ang ganun. Ha? At dahil doon, sa kanyang paglapit sa kanyang pag-aano lang yun, ang ginawa niya, nagpasugo siya ng mga matatanda ng bayan kay Jesus dahil narinig niya si Jesus. Narinig niya ang Panginoon. Sabi doon sa verse 3, the centurion heard of Jesus. Narinig niya ang Panginoon. Mahalaga yung makinig natin si Jesus. Di ba? Mahalaga po yung marinig natin ang Panginoon. Paano narinig ang Panginoon? By hearing the Word. Because Jesus is the Word. From the very beginning, He was there in the beginning. He is the Word, and the Word became flesh and dwelt among us. Amen. Kaya pag sinabong, kailangan marinig ang Panginoon kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos. Narinig mo ang Panginoon because Jesus is the Word. So, makikita po natin dito na marinig niya si Jesus, mahalaga ang pakikinig dahil great faith comes from hearing
and hearing by the word of God. Romans 10 verse 17. Ang pananampalatayang totoo, dakilang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig at pagtuloy na pakikinig. Kaya tayo noon, mga Katoliko tayo noon, na walang alam. Kasi wala tayong ganap na napapakinggan. Noong unang panahon, ang pagmimisa noon, nakatalikod. Latin pa. Di natin naintindihan. Ako, pinanganak ako 1955. Lumaki ako mga 1960s, ganun pa rin yung misa noon sa aming province. Nakatalikod yung pari. Diba? Nakaharap sa altar. Eh ngayon, humarap na. Nung humarap na, maraming lalong naging problema. Bakit? Gwapo pala yung maraming nakakagusto. Purihin ang Diyos. Glory to God, diba? So, parang yung pakikinig at pag narinig natin ang salita ng Diyos, doon po lumalalim ang ating pananampalataya. Subukan mo ang mga taong walang oras makinig sa salita ng Diyos. Ha? Kaya makikita niyo po yung gigiwang-giwang na pananampalataya at yung dakilang pananampalataya, yung great faith, ay nakukuha lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Purihin ang Diyos. Diba? So, nagpadala yan, nagpasuko doon ang mga matatanda. Sabi roon ay, send some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. Ganon ka concern, ganon ka malasakit ng centurion na ito. Ha? Isipin niyo po yun ang unang-una mga kapatid ko. So, makikita po natin, nang dumating po doon, nakita po ng Panginoon yung matinding pananalig ng centurion ito. At doon po, dumaloy ang power ng salita ng Diyos dahil sa dakilang pananalig ng centurion ito. Paano marirecognize na ang isang tao ay may dakilang pananalig? How can we recognize people who have great faith? First, makikita po natin, yung sabi ko kanina, yung concern, yung love ng tao. Kasi ang tao walang pananalig sa Diyos, nako! Walang pagmamahal yan sa kanyang katulong. Instead na bigyan ng damit, huhubaran pa yan. Di ba? Mga kapatid, yun ang unang-una. Pangalawa, makikita niyo po, yung kanyang kababaan ng loob. Mai-impress ka dito. Isang centurion, isang may tungkulin. Pero makikita niyo yung kanyang humility. Bakit nag-usbong ang humility sa kanya? Dahil nga narinig niya yung tinig ni Jesus. Amen. Narinig niya yung tinig ng Panginoon. Ha? Para itong si Nicodemo na lumapit sa Panginoon, may tungkulin sa bayan, hating gabi siya pumunta sa Panginoon at na-born again. Na-convert. Nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon Jesucristo dahil sa kanyang lihim na pakikinig at pagsubaybay kay Kristo. Kaya mahalaga ang pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Tingnan niyo po ang humility ng taong ito. Sabi po ron, he was not far from the house when the centurion sent friends to say him. Sabi ng mamang ito, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. Huh? Hindi na po kailangan niyo akong puntahan. Pero siya yung nagpasubo na para puntahan yung kanyang katulong para pagalingin ni Jesus. Pero nung nanduro na, ano ang sabi niya? Sign of humility. Sign ng pag-accept at pag-amin na siya'y makasalanan. Sabi ng mamang ito, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That's why I did not even consider myself. Huh? He did not consider himself
Hindi niya pinahalagaan ang kanyang sarili. Sabi niya, that's why I did not even consider myself worthy to come to you. At ang sabi po, because of great faith ng mamang ito, sabi niya, but say the word and my servant will be healed. Sabihin niyo lang, Panginoon! Sabihin niyo lang at inaangkin ko na kagalingan. At yung Panginoon yung sinasagot natin sa banal na misa, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. It is a sign of great faith. Alam niyo po ba? Kayo ba'y may great faith? Amen. Sino ang naniniwala siya ay may great faith? Alam niyo, ako sa tingin ko, kayong lahat ay may great faith. Amen. Alam mo? Sabi ko sabi ko, alam mo, iba ng pananampalataya ng mga Katolikong tulad sa iba, simbolo lang. Ano ba ang pananampalatayang dakila? Sabi ng Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na di natin nakikita na inaangkin mo ng andyan na. Andyan na. Amen. Ito ang dakilang pananalig. Ang tawag po dyan sa iba is God's kind of faith. Ang pananalig na tulad ng sa Diyos. Bakit sino nagpakita ng pananalig na tulad ng sa Diyos? Si Kristo na nagkatawang tao. Wala siyang pag-alala kahit patay na si Lazaro. Hindi niya sinabing patay, natutulog lang. Siguro sabi ko sa isip-isip ko nun, kung hindi lang sinabi ng mga kasama natin, patay na si Direk, pwedeng mahimala. Kasi sabi ng Bible, no, pag isa o dalawa nagkaisa, Amen. nagkaisa, at kung nagkaisa, at sinabing hindi patayan, natutulog lang siguro pag sinabing sa ngalan ni Jesus, magbangon ka, babangon sa ngalan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That's great faith. Amen. Ikaso tayo, ang nadadala natin ay yung human kinds of faith. Ano yung human kinds of faith? Kagaya ng kay Tomas na laging absent sa prayer meeting. Kapag ang tao laging absent sa prayer meeting, mga kapatid, walang great faith yan. Mapwera na lang kung talagang mayroong dahilan na malalim. Pero kung laging absent, mas mahalaga matulog sa bahay. Abay mga kapatid, mas mahalaga yung manalig. At sabi ng Bible sa Hebreo chapter 10 verse 25, at huwag kaniligtaang dumalo sa mga, ibig sabihin hindi lang banal na misa, mga pagtitipon, kasama ang Bible sharing, Bible study, kasama ang prayer meeting sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, at huwag kaniligtaang dumalo sa mga pagtitipon na itinakda ng Diyos, yamang nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Purihin si Jesus. Yung iba, sapat na sa kanilang isang gawain. Kaya mababaw. Maging ang mga kapalian nga nagsasabi, dumalo kayo sa mga pagtitipon. Siyempre yung namang sa misa, mahalaga yung banal na misa, ay yung Word of God, mga insight. So, minsan ay kukunti na kukuha natin, kailangan mauhaw pa tayo. Amen. Kailangan kauhawan pa natin ang Diyos. Kauhawan natin ang mga salita ng Diyos. At pag laging nauuhaw ka sa salita ng Diyos, ikaw ay gagabayan, sasamahan at pagpapalain ng Diyos. Di ba? Nauuhawan kita, di ba? Aking Panginoon. Sino nauuhaw sa Panginoon? Paano ba nauuhaw sa Panginoon? Yung kanyang mga salita. Yung pagtitipon. Yung fellowship. Because if there are 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. Yan yung 1 plus 1 equals 3. Yun ang ibig sabihin nun, Mateo 18:20. Di ba? 20. Ayun po yun. Kaya pag tayo po ay nagkakatipong tulad nito, naririto, kasama natin ang Diyos. Kaya mahalaga yan. Pag
wala kayong ginagawa sa bahay, kayo umabsent, inisnab nyo ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Inisnab nyo ang Diyos. At pinahalagahan nyo yung inyong sinasabi mo, "Hoy, napapagod ako, di mo na ako dadalo." Darating ang panahon, tatawagin ka ng pangyahalika na, sunod ka na kay Direk. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Hallelujah. Kasi pag nagsasabi kang pagod ka na, pagpapahingahin ka ng Panginoon. Di ba? Tama-tama yung topic natin yung Monday. Rest day. Di ba, no? O, kaya nagpahinga na si Direk. Di ba? Kasama na ng Panginoon. Maniwala kayo. Kaya wag na wag kayong magsasabing pagod ka na. Wag mo kang magsasabing ikaw ay nahihirapan na. Wag kang magsasabing nakakatamad. Naku, wag. Dahil yan ay lahat ay naririnig ng Panginoon. Ano man ang inyong iniisip ngayon, lahat ng iniisip nyo masama sa inyong kapwa, sa Diyos nyo yan ginagawa. Purihin si Jesus. Ano tayong palakpak nyo sa Panginoon? Kaya tumatali ko yung power of the Word to those who have great faith. Kapag mayroon dakilang pananalig ang isang tao, siya mararanasan nyo ang power of the Word. Kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yun yung power of the Word. Nung sabihin ni Jesus, "Lazaro, magbangon ka!" Nagbangon. Power of the spoken word. Amen? Kaya minsan, pag hila-hilata yung asawa mo, ipakita mo ang power of the word. Sasabihin mo kung anong pangalan ng asawa mo. "Juan, magbangon ka!" Pakita niyo yung power of the word. Yung tatamad-tamad yung asawa mo, hila-hilata. Di ba? Pakita mo, power of the word. Babangon yun. So, nakikita po yun at naranasan ng mga taong may dakilang pananalig. Kaya tandaan nyo, iba yung basta may pananalig sa may dakilang pananalig. Ang dakilang pananalig, sinasabi ko sa inyo, it is addressed to the Lord Jesus Christ. You believe in Him, on Him, naniniwala sa Kanya, hindi lamang bilang tao, kundi bilang Diyos. At siya'y ginagawa ng Panginoon mo ng iyong sariling buhay, na siya ang iyong inaasahan, at wala nang iba, hindi yung mga credit card, hindi yung mga bagay-bagay na kung anong mga 5, 6 o 5, 7 na ngayon. Mga kapatid, bakit 5, 7? 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kabalisahan. Ang Diyos ang tutulong ko sa inyo. Kaya napalitan yung 5, 6 ng 5, 7. Yun ang panghawakan nyo. Lahat ng problema nyo, ipagkatiwala nyo sa Diyos. Yan ang may dakilang pananalig sa Panginoon. Pinagkakatiwala ang lahat ng problema sa buhay sa Panginoon Jesus. Amen. Kaya may dakilang pananalig, hindi kakaba-kaba. Amen. Hindi nag-aalinlangan. Lagi nagtitiwala sa Diyos. Sinasabi, nagtitiwala sa Diyos hanggang wakas. Yung iba, awit ng awit, "I will praise you till I die, El Shaddai." Hindi pa namamatay, nagsialis na, nag-backslide na, nangawala na. Mga kapatid, kayong umaawit ng El Shaddai, panghawakan nyo yung sinasabi nyo. Hindi pwedeng umaawit kayo ng El Shaddai, pagkatapos mag-backslide kayo, nawawala kayo sa gawain. Yan ay pananagutan nyo, pagharap nyo sa Diyos, in the judgment seat of Christ, sa paghuhukom. Kaya mga kapatid, isip-isipin nyo yan. Awit kayo ng awit, "I will praise you till I die." Kung pupurihin mo hanggang kamatayan mo ang Diyos, parang si Direk, at least hanggang kamatayan niya. Pinuri niya ang Diyos, at yun ay ebidensya, at yun ang katibayan na tiniyak natin siya ay nasa piling ni Yahweh El Shaddai. Ay, paano yun? Kasama nyo halimbawa yung mga una, masasaya kayo, naglilingkod sa Diyos. Nagkaroon lang ng konting problema, nawala na sa paglilingkod. Nagpa-convert sa ibang kongregasyon, nagpa-convert sa Muslim, so ano man. Aba, mga kapatid,
napakatinding kasalanan niya sa Diyos. Napakatinding kasalanan niya sa Diyos. Kaya maniwala kayo, ang nananatiling tapat, sabi ni Jesus, hanggang wakas ang siyang maliligtas. Concern, malasakit, pagmamahal, humility. Ano pa ang sinabi ng Bible? Yung pinanghahawakan mo ang salita ng Diyos. Ang taong may pananalig na dakila sa Diyos, pinanghahawakan ay mga salita ng Diyos, hindi mga pamahiin. May mga tao na matayan, ayaw magwalis, bawal daw. Ayaw maligo, kaya minsan nag-service ako, namamaho na. May pala mga tao na ipaglamay na namamaho. Hindi yung patay. Tambak na yung basura, yung mga tao, pag tumasang kamay, naku, daig pa yung mga Indian. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Grabe. Mga kapatid, ang pinangahawakan ng taong may dakilang pananalig ay salita ng Diyos. Hindi yung mga pamahiin, human tradition. Ang pinanghahawakan niya ng pinatikos ni Kristo sa Biblia, human tradition. Iba po yung divine tradition. Dalawa yung tradition, isang capital T at isang small t. Kailangan panghawakan niyo yung divine. Yung mga salita ng Diyos na hindi na isulat, kundi nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao na pinanghahawakan ng tao. Sapagkat kung isusulat lahat ay di magkakasya sa buong mundo ang mga ginawa at sinalita ni Jesus. Amen. Kaya sabi lang, itong mamang ito pinanghawakan ang salita ng Diyos. Bakit? Sabi niya, wag na po kayong tumuloy dun. Sabihin nyo lang. Just say the word. Oh, hindi ba yung pinanghawakan niya? Just say the word. Huh? Ito yung healing from a distance. Pag mayroon kang dakilang pananalig, kahit hindi ka puntahan ni Brother Rex, sabihin mo lang, ipananalangin niya at idudulog sa Panginoon sa isang salita lamang ng Panginoon, magaling na yung pinanalangin. Yung po yung healing from a distance. Diba? Yung iba ay talaga, pag wala kang dakilang pananalig, gusto mo talaga pupuntahan. Kahit malayo, gusto hahawakan. Okay naman kung nandito, ay kaso kung halimbawa napakalayo. Alam niyo ba, ang magagawa natin, hindi magagawa ng ibang walang dakilang pananalig, sabi nga, magagawa mo na ikaw ay nasa Pilipinas ngayon. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng iyong paglapit sa pakikipaglamay kay direct doon sa Pilipinas sa pamamagitan ng inyong mga panalangin. Glory to God. Hallelujah. Amen. Kaya kahit ka sa Pilipinas na parang nandun ka na rin. Because of the power of prayer, the power of the word, the power of great faith. Lahat yan ay may power. At yung power of the word ay dumadaloy lamang sa mga tao at nararanasan ng tao kung nasa kanya talaga yung dakilang pananalig. Katulad noong babaeng 12 taong dinudugo. Sabi ng babaeng ito, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Gagaling ako. Yun yung sign ng great faith. Yung kanyang paniniwala kay Jesus, yung kanyang pagtitiwala kay Jesus, at yung kanyang pag-asa kay Jesus. Lahat ay na kay Jesus. Ang inaasahan niya. Mga kapatid, sa inyong mga buhay, asahan nyo'y ang Panginoong Jesus. Amen. Kasi mahirap po na minsan po yung dapat na asahan natin ang Diyos ay nadadivert yung ating hope kung kanino.
Ako may kaibigan po. Client ko po yun sa insurance noon at best friend ko, yung mag-asawang yun. Ang kanyang anak po ay 2 lalaki. Siyempre, ikinayod niya para makatapos lamang yung kanyang mga anak mag-aral. Nag-aaral po sikat na eskwelahan. Catholic school. Siyempre, mahal po ang tuition ko. Alam niyo ba, laging bukang bibig nung mag-asawang ito, nako, Brother Rex, makatapos lang itong 2 kong anak na ito. Giginhawa na kami. So, nadadivert, nawawala yung pag-asa sa Diyos. Amen. Pag ninakawan natin ang kalwalhatian ng Diyos, napakalaking kasalanan. Pag ninanakawan po natin ang glory, yung dapat para sa Diyos ay sa iba natin i-asa. Kaya alam niyo po ba, dumating ang panahon, nakagraduate ang 2 anak. Yung bunso, alam niyo ang nangyari? Nag-asawa ng maaga. At yun, siyempre kung may pamilya na, hindi na makatutulong na madalas sa magulang. At yung panganay, parehas pong professional, alam nyo ba, nag-basketball. At pagkatapos naligo, hanggang ngayon, halap mo'y na-stroke, hindi nakakalakad ng maayos. Gumaganong-ganon. Noon niya naisip, yung lagi niyang bukang bibig, nagiginhawa na sila pagkatapos ng kanilang mga anak. Mga kapatid, kapag tayo may great faith, always, our hope, our trust is in the Lord. Amen. At yun ang madalas nangyayari. Halimbawa na lang, hindi man halimbawa ganon, pero kung halimbawa na lang kay Direk, kung siya ay breadwinner at inaasahan, ano ngayon ang nangyari? Pero pag tayo umasa sa Diyos, kailanman God is eternal, mananatili ang Diyos ang nananilian, at ang Diyos kapag iyong pinagtiwalaan dahil sa iyong dakilang pananalig, kahit anong mangyari kailanman, I will never leave you nor forsaken you, the Lord said. Hindi ko kayo iiwan, hindi papabayaan. That's the promise of the Lord. Ibig sabihin, kung tayo lang may dakilang pananalig, mga kapatid, ang mga taong naghihirap na dahil sa kawalan ng kanilang pananalig, ikaw, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon, walang naglingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan. Kung may naglingkod man sa Diyos, kung nakakaranas ng kahirapan, ikaw ang may problema, hindi yung Diyos. Maybe sometimes kasi ang mga tao walang satisfaction. At minsan pinagpala na tayo ng Diyos, tayo ay hindi marunong pagkatiwalaan ng Diyos. Hindi tayo nagiging good steward. Pag ang tao ay pinagpala ng Diyos, dapat mabuti tayong katiwala. Dahil sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kaya kayo mga nasa sa abroad, kung kayo may dakilang pananalig sa Diyos, hindi gasta ito, hindi gasta ron. Unahin nyo ang Diyos. Give your tithes to God. Ibigay nyo ang 10% para sa Diyos dahil yan ang ebidensya ng taong may dakilang pananalig sa Panginoon. Binabalik ang para sa Diyos. Binabalik yun. Yun ay salita ng Diyos. Sabi ni Jesus sa New Testament, tamang gawin nyo yan, sabi sa mga Hudyo. Tamang gawin nyo yan. Ngunit huwag nyo lang kaliligtaan. Ang higit na mahalaga, ano yung morals? Kasi noon ang mga Hudyo, pinagmamalaki nila ang pag-iikapo. Ang mga Pariseyo, nagmamalaki sila. Sila nagbibigay ng ikapo, lahat ng kanilang mga gulayin at herbo buena. Pero sabi ng Panginoon, tama yung gawin nyo.
ay dahil sila'y nakakalimot sa moral, yung pagmamahal sa kanilang kapwa, yung kanilang concern, yung kanilang malasakit, daig pa nitong sinturyong ito, mga kapatid. Pero ano po ang nangyari? Pinagpala ba sila? Mga kapatid, sila ay pinatikos ni Jesus. Kaya sabi nila, kayo mga mapagpaimbabaw, katulad nyo yung mga libingan. Mayroong lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko,
ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin.